Tandaan ninyo ang mga ginagawa ng mga taong ito na paulit-ulit na lang ginagawang pag-imbestigasyon sa war on drugs, na ang nakaraang panahon ay ibinabalik pa nila na wala namang silang napatunayan. Dati na itong issue na gusto nilang palabasin na masamang tao ang dating Presidente Duterte na siyang nagbigay ng pagbabago sa ating bansa. Inakala nila na ang Pangulong Duterte ay kanilang maloloko dahil isa itong abogado na hindi nila kayang paikutin at linlangin na mas nakakaalam ng mga batas. Panoorin natin ang mga ginagawa nila Riza Hontiveros at Laila De Lima na nagbabalik na naman ang mga ito sa ganitong pamamaraan upang makilala sa harap ng kamera. Bakit sir, yan ba ang trabaho ng pulis? Na pumatay ng mga suspected criminals? May I interrupt you I'm done, Mr. Chair. for kindly? now. Itong mga to, ma'am, galing ito ng mga sa Academy PMA. Hindi ito mga bubo. Hindi rin ito papayag na utusan mo ng illegal. Correct, yes. Very incorrect po, Yes, I may say as a it's civilian, not, sa okay. professional police. Ano na natin yan, ma'am? That's your view, that. It's not my view only, Mr. Chair. Thank you for putting it on record. Pagka-mayor, pagka-prosecutor. Ako, alam ko, dumaan ako prosecutor, mayor, presidente, alam ko ang trabaho ko. Ang sinabi ko, ganito, prangkahan tayo, encourage the criminals to fight. Encourage them to draw their guns. Yan, buhay yan. Ayan ang sila, yan ang instruction ko. Pati yan si Kuy. Encourage, pati yan si De La Rosa, encourage them lumaban. Pagka lumaban, patayin ninyo para matapos na ang problema ko sa siyudad ko. Noong na-presidente ako, ganun rin sa command conference. Diyan sa Malacanang. Yan ang utos ko. Bakit ko pagbigyan important? Sinabi ko yan sa mga pulis. Putang ina kayong mga pulis, pag pumasok kayo dyan sa droga, kayo ang mauuna. Hindi ka nagdala ng syudad eh. You never Totoo had po, a Mr. chance Chair. to solve the problem of the community. Nakakainis mang isipin ang mga ganitong gawain ng mga senador na inihalal ng taong bayan na makatulong sa pangangailangan ng bansa. Pero ito ang mga ginagawa ng mga senador na ito, ang mag-imbestiga na hindi naman ito Korte Suprema, na lalong gumugulo ang ating bansa at walang pinupuntahan kundi ang hangarin lamang nila ay maipakulong at maghiganti sa dating presidente. Napilit nilang pinaamin sa kanilang kagustuhan pero hindi nila ito magawang paikot-ikutin. Dahil abogado-prosecutor ang dating presidente, ang samahan nila Hontiveros at Laila De Lima na Liberal Party. Sila ang numero unong gumagawa ng mga ganitong bagay. Inakala ng mga ito na magtatagumpay sila sa kanilang layunin, pero mahihirapan silang gawin ang kanilang gustong mangyari na maipakulong. Dahil magaling ang taong ito na hindi nila basta-basta na mahuhuli sa kanilang patibong. Kung pabalikin ako, sir, gagawain ko uli yan. Dublado. Your Honor. Silence, please. Kung lahat man ito, kung totoo, palayan niyo ako ng kaso. May korte. At sinasabi ninyo na bakit ninyo nalaman na matay, na ganun-ganun. So, ibig sabihin may witnesses kayo. O, file the case in court or file the cases in court. Sabi ko nga dito sa ano ko, mine and mine alone. Gusto ko ang syudad ko maganda, malinis, at livable. At sa awa ng Diyos, ako ang nauna sa Pilipinas. Alam mo bakit, sir? Ako po'y empleyado lang ng gobyerno. I started as a prosecutor. Kaya kapa ko yung kriminalo, pati yung mga criminals. Yung isang Mr. Chair? gangster, utusan ko, patayin mo yan, kaya kung hindi mo patayin yan, patayin kita ngayon. Bakit mo isakripisyo yan sila? Dito mo mapapansin kung gaano katapang ang dating presidente na harapin ang mga aligasyon sa kanya na kahit matanda na ito ay maayos pa rin. Ang pag-iisip sa pamamaraan at diskarte kung paano kontrahin ang mga senador na ito. Kung ako ang tatanungin, kulang na kulang ang 6 na taon niyang panunungkulan sa ating bansa dahil ang mga ganitong klase ng tao na nakakaalam ng mga batas. Ito ang dapat namumuno sa ating bansa na hindi na pinapalitan sa gobyerno.
dahil sa maling sistema ng bansa at hindi pagbabago ng Constitution. Isa rin sa mga dahilan ang papalit-palit ng Pangulo na nag-iiba-iba ang pagpapatakbo, na kahit sinong presidente ang maupo pag hindi nila kaalyado at tapos na ang termino hahanapan, nila ito ng issue upang mapanagot sa mga kasong iiba bato nila sa kanya at iimbestigahan nila sa Senado na magiging sanhi ng gulo, kaya walang umaasikaso sa problema ng bansa na walang pagbabago. Huwag nating kalimutan, may bombshell na inamin ang dating presidente kanina. Sinimulan niyang i-implicate, ilaglag yung mga ilan sa mga dating PNP officials natin na involved daw sa Davao Death Squad noon. Pero sila mismo, sinabi nila na may death squad siya. Bagamat hindi daw pulis, may death squad siya. Yun yung iniimbestigahan nga natin dito, Mr. Chair. Yung war on drugs, yung extrajudicial killings na nangyari nung war on drugs, sinimulang modelo sa Davao noon, tapos iniimbestiga natin kung yun ang ginamit na template o modelo para i-scale up nationwide. So, bombshell yung sinabi po ng dating presidente na meron na silang death squad, anuman ang pangalan yan, police o non-police ba yan, kasi it looks like what we are investigating now, yung ginamit na instrumento para sa war on drugs na nagbunga ng napakaraming extrajudicial killings. You are For the record, Mr. correct, Chair. ma'am. Tama Thank you, ka talaga. Mr. Chair. Tama ka talaga. So, ganito na lang. Huwag na lang yung pulis. Kawawa yan, wala yung sa Davao, experience Davao. Ako. Imbestigahan ninyo ako. Set a date for an investigation para sa akin. Ako ang imbestigahan ninyo. At kunin ninyo yung record sa Davao yung namatay. At sabihin ko sa inyo kung wala akong taguin. Sinabi nyo there were 7 people dun sa inyong self-described death squad. Ano po yung mga pangalan nila? At paki-describe yung structure ng organization na sinet up nyo, yung death squad na iyon. Yung death squad ko? Ang death squad ko, ma'am, is of course, it is organized. Hanggang dyan lang. Ano po yung structure ng organization na iyon? Against criminal. Hindi po, yun yung task siguro na binigay nyo. Pero anong structure ng death squad niya iyon? Structure against crime and criminal. Ibig sabihin, ano po yung setup? At sino yung 7 yon na miyembro ng death squad Fight nyo? crime. No sir, yung pangalan nung sabi nyo, 7 tao na nasa death squad nyo. Mukhang patay naman sila lahat, ma'am. It's okay sir, ano pong mga pangalan nila? You know, when I was mayor, I was about 43. I am now 73. For the life of me, I cannot remember the name. And ano po yung structure nung 7 yon? Merong bang team leader, may 2 tenyente, then may 4 pa na tao? Ano po yung structure ng organization na iyon? I said I am 73 years old. Hindi ko nga alam kung bakit nandito ako kaharap mo. So, thank you for making that of Kung record. alam sa kriminal kung saan silang impernong gusto nilang pumunta. Well, Mr. Chair, for the record, You make your own history in this planet. yes, Mr. Yun ang Chair. gusto nilang mangyari. Doon sila sa impyerno at doon tayo magkita. Well, Mr. Chair, wala namang jurisdiction ng Senado sa impyerno. Dito lang sa bansa natin pwede tayong mag-investigate. Ba't doon tayo pupunta? Well, wala po akong ambisyon pumuntang impyerno pa. Pero Mr. Chair, ang punto lang nito, Sa lahat ng mga Pilipinong nakapanood nito, maawa kayo sa ating bansa, gumising na kayo. Huwag na tayong magluklok ng mga ganitong klaseng tao sa gobyerno. Nakikita nyo naman ang totoo. Palitan na nating lahat yan. Cancer na sila na dapat tanggalin ang ugat. Ito po ang Mark My Channel na naghahatid sa inyo ng mga kwentong may kaalaman at misteryo. Follow nyo ako para makagawa pa ako ng mga ganitong content para sa inyo. Like nyo at magkomento.